God. Ay, praise God. Hallelujah. Ganda ng ano, pakiramdam, diba? Ganda ng ano, wala kayong narinig. Parang ganda pag... Parang ibang sound. Parang ganda ng ano, meron kasama tayo nag-worship. Yeah. Parang sarap ng ano, ang sarap ang ano. Ang sarap damhin. Amen! God is good. All the time. God is good. All the time? God is good. All the time? God is good. Amen! Praise the Lord. Masaya ba ang lahat? Amen. Pwede naman dito kayo sa ano, upuan. Huwag kayong lagi dito sa likod. Parang bungi-bungi. Ang pangit ng bungi-bungi. Dito nga ako para ka-level sila. Para lulubuhang mata. Tara, please. Wala pa tayong naatasan ng mga, kumbaga, mga talagang asherer. Kaya ano, ano na tayo, yung kusa na lang tayo pupunta sa fill up yung mga upuan sa harap, hindi sa likod. Amen! Ganyan ang mga mababait na anak ng Diyos. Amen. Amen! Hallelujah! Hello, welcome, Sister Yilene. Long time no see. Hallelujah! Praise God! Thank you. Dito ka sa harap, we miss you a lot. Dito ka, oh. Miss you a lot. Saan ba ako doon to? Yes! Dito sa harapan, mas You maganda. are special kasi matagal ka na hindi nakasama. Lumaba. Praise God. Mapagpalang hapon, umaga pa pala. Mapagpalang umaga sa ating lahat. At ako'y nagagalak na andito tayo, magkasama-sama, nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat sa ginawa niya. Amen! Amen. Lahat ay nalalampasan natin dahil ang Diyos ay nasa atin. Amen! Nothing can defeat us, hindi tayo matitibag. Dahil ang Diyos ay siyang batong sandigan ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord at maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Pagpalain tayo ng Diyos at meron tayong bago. Praise the Lord. Hallelujah! Meron palang purpose na pumunta si Sister Jelsie doon sa Sayungkon kasi praise God at nakita niyo siya. Hallelujah. You are very much welcome here, mga sisters. Magkasama ba kayo, mga kaibigan? Minsan po. Magpinsan. Okay. Pwedeng tumayo at i-welcome pa na kayo dito sa alam. Dito kayo mga sister. I do believe na kayo ay born again na, right? May nakadalong sa ganitong gawain. Oh. Anong pangalan? K.I.N. JIL. JIL. Walang ano ng GL. Close ba sila? Wala pong online. Ay, online. Kami naman kasi by grace of God, we do believe that the hand of God is here to protect us na hindi tayo mapapahamak. Amen. Kasi sabi nga, we have to obey the law of the land. Pero alam naman ng Diyos ang puso natin. Wala na naman tayong inaapakan na di ba? Hindi naman tayo nagkalat-kalat sa labas. Mas maganda pa nga dito kaysa magkalat sa labas, di ba? Dito pwede tayong magpuri sa Panginoon, pwede tayong magkaroon ng fellowship. Kaya praise God, salamat sa buhay ninyo. Kaya hindi na namin kayo pag-pray na lang namin kasi nakapilala ko sa Panginoon, nakatanggap na kayo, di ba? So, pwedeng magpakilala pangalan. Ako po si Divina Salazar from Cagayan Valley. Oo, Cagayan! Dami kasi. Dami mga taga dito. Anong pangalan? Divina. Saan nga taga Cagayan? Pagdaw. Pagdaw. Ayun na kami siya. Okay. So, Ako naman po si Girlie Mendoza from Bandaw, Cagayan Valley. parang sila magpinsan niya para. Yan. Hallelujah. Meron ako nakakilala noon na taga-Pagdaw. Pero hindi ko alam yung si Ed na yung pangalan. Siya yung pinalitan ko sa amo ko ng 12 years. Taga-Pagdaw sila. Nandun pa rin siya sa amo kong dati. Kasi pinabalik siya ng siya ay napalo. Hindi magkasama na po kami. Ay, hindi. Sa iba may amo ko ngayon. Tapos, yung kasama niya, naging nakasama ko sila sa bahay ng amo ko, praise God. Basta Edna, bumanglag ang kanyang pangalan ng nakasama sa
Ilocos Norte naman yung pangasawa niya. Kaya at least meron tayong taga-Bagao. Hallelujah, praise God. Welcome to Ilocano. Ilocano. Praise God. Oy, dami na Ilocano. sila, oy! Amen. So, ganito na lang. Pwedeng tumayang lahat at ipag-pray na natin siya. Sila, amen. Hallelujah. So, itaas natin lahat ang ating mga kamay. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Nandito kami nagkatipon-tipon. Upang ikaw ay aming purihin, pasalamatan. Hallelujah. Lahat ng mga ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord God. Nandito kami na binigyan kami ng pagkakataon upang kami ay magkaroon ng oras, ng panahon na magpuri kayo, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, Panginoong Jesus, muli namin dinededicate sa iyo ang aming buhay. Hallelujah. At maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga aming pagkakasala. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hindi namin alam kung saan kami nakasad bilang tao, Panginoon. Pero alam namin, pag humihingi kami ng kapatawaran, kami ay pinapatawad mo. At sa oras na ito, muli namin idinedicate sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na by your grace and mercy, kami ay we are redeemed, we are justified, we are sanctified, we are forgiven to our sins in the mighty name of Jesus. And because of the blood of Jesus, we have life and we have the access to enter into the Holy of Holies. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa dalawang kapatid na ito na nandito ngayon, na nakasama namin. Maraming salamat sa kanilang buhay. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo sila. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa nagdala, na ginamit mo, na napunta pa siya sa saying puno upang sila ay ma-meet si Sister Chelsea. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, na let your will be done to their lives. And we do believe, Panginoon, na hindi lang ito ang una, kundi ito ang umpisa na sila ay aming makakasama, Panginoon, dahil sila ay nakakilala na sa iyo. Thank you, Lord God, sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Yes, Lord, we dedicate our life to you. Be the ruler of our life, Lord, habang kami nabubuhay dito sa mundo. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang pagpapala ng Ama at sa Anak ng Espiritu Santo ay nasa amin. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. And then at welcome, then, sige, ito ako. Diyan na kayo, nakatayo. At ngayon, welcome ang lahat. Especially, hello, Sister Yulin. I really miss you. Miss talaga ka namin. At si Sarisa, hindi na ano. Sarisa. Si Jovelyn. Ano sila? Ay, hindi. Si Risa, hindi siya nag-alisa. Okay, thank you for coming. Thank you sa masayang pag-celebrate natin ng araw ng Panginoon. Amen. At sa oras na ito, hindi ko na pinakatatagalin pa.
Let the Lord bless her habang siya ay nag-preach ng Word of God. At as we know na siya yung tahimik, siya yung mabait, laging nangingiti lang, hindi siya masyadong nagsasalita. Pero pag pinagpala siya ay anointed woman of God, anointed sa pagkanta, anointed sa mga gadgets, at very anointed sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. At we welcome, kasi noon siya yung pinakabata ang bunso. Pero ngayon meron ng bunso. Ngayon hindi na bunso. Praise God. Pero siya ay pinagpala at saka masayang masaya kasama ang kanyang Diyos. Ano ba yun? Ano daw? Mali yan, mali. Praise God. At masaya ako sa kanya dahil at least na nakita na niya ang kanyang better half soon. Better half soon. Amen. At I declare blessings sa kanilang relasyon na hindi let God's will be done to their lives. At salamat din sa buhay ng kanyang boyfriend na patuloy na nag-i-inspire sa kanya. Amen! Siya isang Kristiyano din. Hallelujah! Maraming salamat at let us welcome our beloved Pastor Gemaline Pancho from Isabela. Hey, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Pare ko. Sorry. Praise God. Binabati ko po kayo lahat ng nimbag na bigat. Good morning to everyone. Hallelujah. Are we all ready? Very, very ready? Slightly ready? Amen. Or being ready? Is God. Glorify you, God. Tayo pong lahat ay yumuko para sa ating pansamantalang panalangin. Hallelujah, O God. In the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, we glorify you today, O God, in every day of our lives. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat, O God, sa mga kapatiran, O God, na ipunaka. Salamat, Panginoon, sa kakayanan, O Lord, na pagbulay-bulayan muli ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan. We invite your presence, O God. We humble ourselves unto you na wala po kami kayang gawin, Ama, kung wala ka sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, na i-open mo, Lord God, ang bawat puso ng bawat isa, our spiritual heart, spiritual mind, O Lord. At God, sinabi mo sa mga salita na the perfect peace was found already. Lord God, nothing else, O God, kundi sa presensya mo lamang. Lord, we humble ourselves to you, we commit everything to you. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, for the anointing, not by me, O God, but your Holy Spirit, O God, will speak, O God, through me. Lord, itago mo po ako, Panginoon, sa dilim, O God, ng malabay mong pakpak, Panginoon. God, hindi ako ang kanilang makita, kundi ikaw lamang. We give you back all the honor and praise, the highest adoration, in the mighty name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Bakit po ang seryoso nyo? Nakakpak naman sa Lord. Tapik-tapik yung katabi nyo para magising. Yugyugin! 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 Amen. So, hindi ko alam kung ano unahin ko, but the Lord is graceful and the Lord is
binibigyan tayo ng knowledge ng Lord. Amen. Sino po ang nakapanood ng TV kagabi? Wala. Bakit wala? Wala ba tayong TV? TV nila. Thank you, Ate Lois. Amen. Nagpudot ka kabsat. Pasensya ka yun. Who can see this one? Plastic. What is this? Box. Box talaga? Okay. Kakain tayo ngayon, okay? Handa na ba kayo kumain? Sino may baon? Ako. Okay, sisimulan ko na. Papasalamat po ako sa buhay ng bawat isa na naririto. Huwag po kayong mag-alala dahil ang akin pong isi-share sa umagang ito ay napaka smoothly and shortly. Amen po ba? Amen. So, sisimulan ko na po. Ngayon ay mag-online selling po tayo, okay? Okay, nakita niyo ba itong bag na ito? Opo. Yan. Kitang-kita. Just open it for the surprise things inside. Okay. Ano ba uunahin natin? Malalaki. Malalaki ka. Thanks. Maliliit mo. Maliliit mo. Nawala. Saglit lang po ito. I have here on my hand. Ano pong nakikita natin? Tissue. Hindi tissue. Pulbo. Hindi rin. Tawas! Ano siya? Rice grain. Powder. Or stars. Rice grain. Rice flour. Ito po siya ay rice grain. Ako po ay may 10 rice grain po dito. Okay? Just be attentive with your eyes and with your ears for the glory of God. May 10 pieces po ako dito rice grain. So, ang gagawin ko po dito ay itatabi ko ang isa. Akin po yung siyam. Amen? Amen. Amen. Ito po yung rice grain. Nakita nyo? Okay, I have here 10 pieces of ano po ito? Face mask. Bilangin ko para naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang gagawin ko po ngayon dito ay kukuha ako ng isa. Saan ko lalagay? Sa box. Sa akin po yung bibigay ko po itong isa dito sa Box. itong siyam ay Itatabi. So itatabi ko to. Sino pong may gusto? Mamaya po, bibigay ko na lang. Next po. Naman, grabe. Okay. Sino pong mahilig sa candy dyan? Ako meron pa. Baka gusto mo. Okay, I have here on my hand 10 pieces of, ano po ito? Coffee. Okay. Sabi ko yung isa, which is I need to put here, and the 9 will be left for me. Okay. Sino po ang mahilig sa bawang at kagaya ko? Naghahanap ka ng bawang ganun. Naghanap ng bawang. Ayan, bawang po yung nasa kamay ko. I have how many? 10. Ang gagawin ko po ay, kukunin ko yung isa, lalagay ko dito. Ang shampoo ay akin. I have here another one but they are too small. So, Ano yan? ano siya? Green peas. Money, green peas. Okay. Marami Pala pa ako. nagtatanong. Grabe. Ay, Sobrang wow. Grabe. Ayan. Yogurt. Ano to? Butter. Meron nakakuha. Ito po ay, tadran! Itlog pugo. Itlog pugo. Okay. But I only need 10. I have 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 po yung nasa finger ko. Ang sarap niya. Ang isa po ay ilalagay ko sa box.
At ang shampoo ay Itatabi. akin na naman, syempre. Hindi, mamaya na. Okay, Mamaya next na. one. Who wants this? Actually, excited. Ano yan? Kamote. Straight potato. Ito po ay kamote. Actually, pagkabili ko kanina, talagang binilang ko na, di ba? O, ito po ay tape. And then, ang gagawin ko po ay, kukunin ko yung isa, ilalagay ko sa Box. ilalagay. Box. Yung shampoo ay Tatabi. Sa'yo. akin din. Sabi ko na. Ah. Okay, last na po ito. I got some Wow. apples here. 10 pieces of apples. Ang gagawin ko po ay sa isa. Ano po sa tingin yung gagawin ko? Kukunin mo. Inside the box. At ang shampoo ay Sa'yo. akin ulit. Ang dami-dami ko na. Kaibigan. Sabi natin ito. Okay lang. Okay. Doon na po nagtatapos ang ating pong konting patalastas. Amen. Hallelujah. Ano pong natutunan natin? Meron po ba o wala? Mas marami sa'yo. Marami sa akin. Oo, konti lang yung sinabi mo. Konti yung tinabi ko. Okay. Now, let's go to our topic. Yes, I need your... Thank you. Okay. It's very clear po sa ating lahat. Ang gusto ko pong pag-usapan natin sa umagang ito is all about what? Do you have in mind? About what? Giving. About? Tithes and? Offering. Amen. Glory to God. Okay. Ang title po ng ating i-share ay The Purpose and Power of Tithing. Kung may Bible po tayo, ang ating pong key verse key text ay matatagpuan sa Malakay 3:7-12. Okay, basahin po natin. Mag-start po tayo sa 7. Okay? Ready? Go. Yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances, and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what shall we return? Verse 8. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way we have robbed you? In tithes and offerings. Verse 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessings, that there will not be room enough to receive it. Verse 11. And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the fields, says the Lord of hosts. Last na lang po. Verse 12. And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Okay, sidetrack. Sa lahat po, sa mga iba pong church, although tinuturo ang all about tithing, but I think sa mas maraming church ay parang natatakot ba or iniiwasan nila ang katuruan about tithing. I would like to say na ang tithing po ay napakahalaga. Pag-aralan po natin. Tithes. Ano po ba ang ibig ng tithes? Tithes means the tenth of the annual produce or earning
taken as a tax for the support of the church and a clergy. Marahil po, lahat naman tayo dito ay alam na ang tithes. Ang tithes po, yung tuturo ko po this time is, alam ko na ito po ay review lamang po para sa atin. Dahil, dati na itong tinuturo ni Reb at ng iba pa nating mga kapastoral. Amen po ba? Basahin po natin sa Luke 6:38. Luke 6:38 says, "Give and it will be given to you. With measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you." Next po, 2 Corinthians 8 verse 12. "For if there is a first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does have." Last, 2 Corinthians 9 verse 7. "So let each one give as he purpose in his heart." I think yun, kamali. "Give us the purpose in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver. For God loves a cheerful giver. Okay. Ang tithes po hindi lang sali-salita ng mga pastor dahil ito po ay it is a command from God. I would like you to listen na kung babasahin po natin sa ating Bible, mabasa po natin sa i-take down nyo na lamang po kung okay lang, kung gusto po ninyo. Sa Genesis 14:17 to 20. Kung mabasa po natin doon, it is Abraham who first give the tithes. Basahin po natin yung istorya. Pero ang kabuuan po nun ay Abraham gives the tithe. Sa Genesis 28 verse 22 naman po. And then also Moses commanded it. Kinumand niya yung mga tao na dapat silang magbigay ng tithes. And then sa Leviticus 23:27 verse 30, Malachi confirms on the text. And of course, sa Matthew, ito po, sa Matthew 23 verse 23, Jesus also commanded it. Okay, ang points po natin dito. Tithing is nothing to do with giving God a money. Ulitin ko po, tithing has nothing to do with giving God a money. Why? Because God doesn't need anything from us. Naniniwala po ba kayo? Amen. And everything belongs to God. So, sa tingin nyo po, everything belongs to God. So, if God said something, it doesn't mean He need it. Hindi sinabi ng Lord na, for example, mainit to si Lord, pero, for example, ng tithing, pero hindi niya talaga ito kailangan. Bakit? Kasi ang tithing po and offering is a God's management training program to mankind. Sino po nag-training dito before pumunta ng Hong Kong? Amen. Lahat po tayo? Kagaya rin po ito ng tithing and offering. It is a God's management training program to mankind. Sino po dito gusto mag-enroll? Hallelujah! Ang tithing at offering, ito po ay yung God's management training. Ito po ay parang kurso. Kung gusto nyo pong mag-enroll, pwedeng-pwede. Magagalak ang ating Lord. At sinabi po doon na why it is so important. Because God doesn't need any penny. Hindi kailangan, ate, mamaya pa dyan. Okay. Bakit po sinabi na why it is so important? Because God doesn't need any penny. Hindi naman kailangan ng Lord na any barya natin. May barya ba kayo dyan? Kahit gano'n tayo, isipin natin, kahit gano'n tayo kayaman, hindi ito kailangan ng Lord. Bakit? Pero, hindi nga kailangan ng Lord, pero bakit niya kaya inuutos na God doesn't need any penny from us, and yet He tell us, 10% of everything is mine. Sabi ng Lord, 10% of your everything is mine. For example, kung ikaw ay may 10 pairs of shoes. Sino dito may 10 pairs of shoes? Wow! Sino dito, for example, may 10 pairs ka ng dress. 10 pairs of watches.
Di ba? One of them, sa 10 pairs ng shoes na ito, ang isa doon ay hindi mo pag-aari. Sa 10 pairs na dress mo, ang isa dito ay hindi mo pag-aari. Ganun din po sa watch. Sino dito may 10 pairs of Rolex watch? Wow! Amen. And then, for example, isa pa pong example is that we got 24 hours, di ba? How many hours we have in a day? 24 hours. So, how much is the 10% of 24 hours? Mathematician. 1 hour and 40. 1 hour and 40. 24 minutes has 10% of 24 minutes is 2 hours and 4 minutes. Tama po ba? Okay. Yes. 2 hours and 40 minutes. 2 hours and Okay. 4 minutes. So, yung 2 hours and 4 minutes na yon sa isang araw, hindi pala natin yon pag-aari. Siguro, tanong nyo sa isip nyo, how can we give the 2 hours and 4 minutes to God? Pastora, magpe-pray ba ako ng 2 hours and 4 minutes? Is it something like that? Ano ba tingin nyo? Yun, devotion. We can do it like, maybe marahil pwede natin gawin para maibigay natin yung 2 hours and 4 minutes, although hindi talaga ito, yung tag dito, we can do something like, for example, 15 minutes nag-pray ka sa umaga, or 3 times a day ka nag-pray, how many? Kwentahin natin, 15, 15, 15, 45. And then, for the last minute, yung natitira, pwede siguro tayong manood ng deliverance session, praise and worship. Basta, iukol natin yung 2 and 4 minutes para lang sa Lord. This is just an example, mga kapatid. Pero, minsan sinasabi natin, Lord, we cannot give 2 hours and 4 minutes. Nagtatrabaho ako, Lord. But why? Yes and yes. Sabi siguro ng Lord, hindi talaga natin minsan, kung a-analyze natin, hindi talaga natin iyon may bigay. Pero hindi natin minsan na-analyze yung, wow, nag-Facebook tayo ng 2 hours. Nag-YouTube tayo ng 3 hours. Nag-chat tayo ng 5 hours. Yeah. Which is, ano po ang ibig sabihin nito? Tayo po ay nagnanakaw. Tayo po ay nagnanakaw ng oras. Hallelujah. Okay. Okay, Ate Elsie. So, ito yung kanina. Yes. And then, yun nga, sabi natin kanina na, yes, we are trying to get money. Nagtatrabaho tayo. Yes, Lord, pero hindi ko ito magawa. Hindi ko maibigay, Lord, yung tithes ko. And then, isasagot natin, maaari natin isagot sa Lord na, Lord, we are trying to get money. How come, Lord, na ibigay ko pa yung something, may ibibigay pa ako sa iyo, Lord, samantalang ako'y nagtatrabaho nga para sa money. Ang totoo po, mga kapatid, ay hindi naman money ang problema natin. Sino dito walang pera? Tas kamay, bibigyan ko. Nakuli. Amen. Sa kadahilanan pong, hindi naman po talaga pera ang problema natin. Kundi ang pinaka-problem po natin ay ang ating pong management. Hallelujah. Totoo po ba? Amen. Sa tanan ng ating mga buhay na minsan, for me, for instance, ako ay parang na-experience ko sometimes na, di ba, sa daming damit ko, daming sapatos or makeup or something, sometimes nasa isip ko na, Lord, I feel so bothered kasi nagadun nga, di kwarto mo, hanggang makapagnati ko tunnel. Di kaadonan. Ang dami na sa, Ilocano ba lahat dito? Beloved Rose, Ate Jane. Sabi ko, minsan sa ating buhay, parang nangungusap ang Espiritu ng Lord sa atin na, anak, ang dami-dami mong damit. Ano kaya kung ibigay mo naman yung iba? Let it out. Let it go. Ang dami mong sapatos, anak. Paano kaya kung iserve mo sa iba yung
Kahit isa lang sa shop. Diba? Ang dami mong alahas anak, ano naman yung isa kong, ano naman kung gotcha. Ano naman anak kung ibigay mo naman yung isang kwentas kay Pastora Jing. Ay, binigyan ka sa Sarjin. O kaya kay, kay Ate Els. Kay Ate Rowena. Something like that. We are just so, yung time na God is speaking to us in a very, very soft way, pero hindi natin minsan inaalintana. And so what, Lord? Narinig ko, pero lumabas sa kabila. Okay, balik po tayo. Tithing and offering is not about money, it's all about management. Wala kasi akong illustration dito, pero sasabihin ko na lang. Di ba? Pero sabi ng Lord ay, di ba, pag-aari ng Lord ang lahat ng bagay. Pero sinabi pa rin ng Lord na, can you consistently put aside 10% of everything for my purpose? Hindi naman sinabi ng Lord na itabi mo yung 10% or something. Can you consistently, ibig sabihin ng consistently ay yung wisely, continuously, put aside everything for my purpose. Kasi 100% of everything belongs to God. 100 of everything belongs to God. Ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Lord. Ang universe, ang lahat ng bansa, lahat ng tao. Amen po ba? Okay, let's move back to a simple question. For example, God bless us with 1,000 paycheck. 1,000 paycheck. Isipin na lang natin, kunwari, US dollar. 1,000 US dollar paycheck. So, ang tanong ko ngayon, how much of this belongs to God? 100, which is, that was the 10%. Okay. Okay. Be attentive for our calculation. How much God says to put aside for His work? 10%. 10%. Tama po ba? And so, ilanggan na natin yung 10%. Ilan pa po ang natira? 90%. 90%. Ang gagaling naman sa math. And then, ang tanong ko ulit ngayon, how much does belong to God? 10% lang ba? 100%. Hindi ba all? 100%. All. Diba? So, if all belongs to God, why He commanded us to put aside 10%? Bakit ba hindi ito masolve-solve? 11. Bakit nga ba? Because it's not all about money. It's all about the ability to put aside. Diba? Hindi na, alam natin, nauna natin sinabi kanina na ang lahat ng bagay pag-aari ng Lord, ang lahat ng, walang ni any sentimo na kailangan ng Lord sa atin. Pero inuutos pa rin ng Lord na magtabi tayo ng 10%. Why? Bakit? And apay? Dahil it's not all about money. It's all about the ability to put aside your will, your control, your discipline. God is after your discipline. Di ba? Lend me an ears. Di ba? Discipline. Kasi why? If you can manage the 10% properly, then God is so happy to trust the 90% that was left. Amen po ba? Kung ang Lord ay, kung alam ng Lord na ikaw ay, mapagkakatiwalaan sa 10%. Ibagay, ibibigay pa rin ng Lord sa'yo ang, diba, pag sa atin, pinagkaloban tayo ng something, ng amo mo, for example, binigyan ka ng maliit na halaga or something, not even the halaga, binigyan ka ng, i-return na lang natin in a term of tiwala. Pinagkatiwala sa'yo ng yung amo ang, ang pusa na lang, for example. Diba? And then, kung magaling ka sa pusa, okay ang pusa, pinapakain mo ang pusa. Pag tumaya ang pusa sa unan or something, nung ginagawa mo, binibikil mo.
Anong ginagawa mo sa pusa? Instead of taking care the pusa ay sinasakal mo. Malala ko noon, side track lang, yung lola ko noon talaga naman, pagka tumayo yung pusa namin sa unan, talagang ingungud-ngud ingungud-ngud talaga sa unan. Yun, balik tayo. Yun, kapag pinagkatiwala sa'yo ng amo mo yung pusa, for example, at naalagaan mo ng pusa or something else, ganun din ang Lord. Pag pinagkatiwalaan ka ng Lord ng something small, pero inalagaan mo ito, syempre, ano nyo sa sarili nyo, kung for example, may katulong kayo, wow. Diba? May katulong kayo for example, tapos ipinagkatiwala nyo paglilinis ng bahay. Diba? Di okay ka na doon. E di higher level, higher position. Ngayon, tagalinis ka na ng kotse. Wow. And then, okay ka na doon sa tagalinis ng kotse. Ngayon, naging messenger ka na. Diba? And next sa messenger, ano na? Manager ka na ng bahay. Hallelujah. Ganon din po ang Lord. Masaya po ang Lord kapag proper po yung ating pong pag-manage sa ating property. Pero, minsan, because you being unfaithful of the 10%, then you keep losing. Amen. Amen. And then we keep losing, and then the 90% will end up to no percent. That's why tayo po ay broke. We are broke. Tayo po ay ano ate? Bankrupt. Tayo po ay bankrupt. Thank you for the term, Pastor Rajing. Broke. Parang chingkitan. While we are broke. Tayo po ay bankrupt o tayo po ay nagkukulang. And then sasabihin natin sa Lord, Lord, hindi ko maibigay ang aking tithes kasi ang hirap-hirap ng buhay, Lord. Okay po. And then, for sometimes, wala po akong pinatataman dito. Ang ating pong pinag-aaralan ay para po sa ating ikauunlad po lahat. Sabi ko na kanina, wag po tayong, ako din, not in the terms only of money. Siyempre, ang first, pinaka-prime na pinag-uusapan natin dito is money. Pero in other term, hahantulad din natin ito, for example, na sa ating relasyon sa tao. Diba? Inibigay mo lang yung 10% or something. Relasyon natin sa Lord. Not only I'm talking to the money. Okay, back po tayo. And then yan, sasabihin natin sa Lord, Lord, hindi ko maibigay yung aking tithes, yung aking offering. Kasi mahirap ang buhay, I feel broke, I was bankrupt sa aking business, God. Ganito. Marami tayong rason, di ba? But then, for time being, we have, the answer is exactly, alam natin. Bakit? Because of our mismanagement. Okay. Thanks, Ate Els. Amen. Ano po ba ang nagagawa? What tithing does to you? Ano ba ang ulot o nagagawa ng pagtatithe sa'yo? Number 1 po dito is yung accountability. Accountability. Ang ibig sabihin po dito ng accountability is willing to accept responsibility or obligation. Pananagutan. Nagiging responsible po tayo. Ito po yung isang character. Ano ba nagagawa sa'yo ng pagtatithe? Kung nagtatithe ka, nagiging ikaw ay accountable. Number 2 is discipline. Hindi ko naman sinabi na kung hindi ka nagtatithe, wala kang disiplina. Pero sabi doon sa salita ng Lord ay, number 2 is discipline. Ano po bang ibig ng discipline? Discipline means the control, the practice of training people to obey rules or code of behavior. Nung tayo po ay nagsi-CAT, di ba? Oy, huwag kang gumalaw-galaw dyan sa ano mo, sabi ng officer. Pero tayo po ay nagsi-selfie pa. Which means, hindi natin makontrol yung ating pakiramdam, yung ating feelings. Number 3 po dito is honesty, katapatan.
And di ba? If you are a tither, no one is watching except God. Di ba? We can lie to everyone. Pwede nating sabihin sa buong mundo na, "Oy, buong mundo, ako'y nagtatites." Di ba? Pwede nating sabihin sa buong kongregasyon na, "Oy, kayo dyan, mga taga-kongregasyon, ako'y nagtatites. Ako'y nagtatites." Di ba? Parang ganon. Pero, sino bang nakakaalam kung nagtatites ka o hindi? Ang Lord po lamang. Okay, number 4 tayo. Don't worry, ano na po tayo? Number 4 is diligence. Ano pong ibig sabihin ng diligence? Diligence. Diligence is careful and persistent work or effort. Tama po ba? Or we know work out natin. Make sure that we didn't still. Ibig sabihin po ng diligence ay meron po tayong sipag. Na we know work out yung goals natin. For example, pag tayo po ay nag-e-exercise, di ba? Bakit ka ba nag-e-exercise? Dahil gusto kong lumaki ang aking muscle. Yes, gusto mong lumaki ang iyong muscle pero hindi ka naman nag-e-exercise. Paano yon? Wala siyang sipag, wala siyang diligence. Which means, kung gusto mong mag-goal, dapat kang mag-work out. Put some effort on it. Number 5 na po tayo. Faithfulness. Or, alam na po natin, katapatan. Number 6 is trustworthiness. Ikaw po ay mapagkakatiwalaan. Kagaya ng ating sinabi kanina, kung pinagkatiwalaan ng Lord sa iyo yung 10%, how much more? Sa maliit na bagay, pinagkatiwalaan ka. Sabi ng Lord na, of course, I've been tested him to be faithful in small things. How can I not trust him with such bigger things? Amen po ba? Amen. Okay, lahat po ng ito na nabanggit ay sinare ko lang dahil ito po talaga yung mga characteristic ng isang good manager. Diba? A tither is a good manager. Amen po ba? Alam ko na kayo po ay dati na pong manager. Amen. Kasi minsan baka mapag ano nyo nyo yung sinabi ni pastora na pag tither ka lang ba manager? Hindi po ganoon. Ang nice ko pong ipahayag is dati na kayong manager. Pero kung tayo po ay nagta-tithes, narito po lahat ng characteristic ng isang good manager. Is a good tither. Okay, last na lamang po. Nagugutom na po ba kayo? Ha? Palakpak na po sa Lord. Pakikidag-kidag naman yung iyong katabi. Pakitapek yung iyong katabi. Glory to God. Okay, isang kwento. Magtatapos na po ako sa isang kwento. Hallelujah, Jesus. Okay. Magtatapos na po ako sa isang kwento. I just want you to lend your ears. Last na po tayo. Ang kwento po na ito ay all about tithing din and all about giving. May isa pong lalaki, ang pangalan po ay Juan. John. Or gusto niyong pangalanan ng another name? Pangalan ng asawa niyo, for example? John na lang. Ayan. Ang last po, ito po, yung story po ng isang lalaki na ang pangalan po ay John. At ang isang pastor. Nung una po, sabi po ni John ay, Pastor, ipag-pray nyo naman po ako upang ako po ay makahanap ng trabaho. O, di sabi po ng pastor, okay, halika, mag-pray tayo. And then, to make the story short, pagkaraan po ng ilang months, mga 3 months, si John po ay bumalik sa pastor. Siya po ay very glad. Masayang-masaya po siya na, Pastor! O bakit John? Pagsarmingan. sabi po ni John, Pastor, maraming salamat po kasi ako po ay meron na pong trabaho. Pero alam po ni John yung kanya pong obligasyon. So, iba po pala. Before siya nag-ask ng prayer, nagsapata na nangako si John na
Pastor, kung bibigyan ako ng Lord ng trabaho, ipag-promise ko talaga na ibibigay ko yung aking kaloob sa Lord, yung aking tithe sa Lord, sabi po ni John. Then yun, after 3 months, nagkaroon nga siya ng trabaho, bumalik siya sa pastor, galak na galak siya. And then, so, dun po, naging consistent si John na nagbigay ng kanyang tithes, ng kanyang offering. And then after a few years, si John po ay pumunta ulit sa pastor. Sabi niya, Pastor, pwede po ba ninyo akong ipanalangin ulit? Dahil gusto ko pong tumaas yung kanyang ranggo. Okay, sabi naman ng pastor, ipag-pray kita para tumaas yung iyong ranggo, para ipagkaloob ng Lord yung hinihiling mo. So yun po, nag-pray po sila. And then after 3 months ulit, si John po ay na-promote ng supervisor. Wow. Wow. Ang sahod po ni John ay 10,000. 10K. Yun po. So, gaya din po ng dati na naging persistent din si John na nagbigay ng kanyang tithe, ng kanyang offering. Pero hindi naman po siya nakontento. Bumalik ulit siya sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, pwede po ba ninyo akong ipag-pray ulit? And then, para ulit siya ay tumaas ng ranggo. So, yon, nag-pray ulit sila, sinagot ng Lord yung request ni John. And then after 3 years ulit na i-promote po siya. Siya po ay naging manager. 50K po ang kanyang sahod. Amen. Dati 10K lang nung siya po ay supervisor. Umangat po yung kanyang ranggo, naging manager. Ito po ay naging 50K. So, yun. Pero, isang araw, bumalik po si John sa pastor. Nakita po siya ng pastor, hindi po siya tinanong. Pero si John po ay malungkot na malungkot. Sabi po ng pastor sa kanya, John, bakit ka malungkot? Kasi po, pastor, ang taas na ng aking sahod, 50K. Which means, ang aking pong tithes ay magiging, how much na? 5? 5,000. Nanlumo po siya. Kasi ang laki-laki na nun. Sabi niya, baka hindi ko na maibigay, Lord. Nakita niyo yung sequence dito. Yung dati, nag-pray siya. 10. Okay yon. Ano yung 10% ng 10? 1,000. Okay pa yon. Ibibigay niya. Consistent yon. And then, lumaki yung sahod niya sa 50K. And sabi niya, Lord, baka hindi ko na po maibigay yung tithes ko. Nandulumo po ako, pastor, baka hindi ko na po maibigay yung tithes ko kasi malaki na po yon. Mahirap na pong bitawan, sabi po ni John. Alam niyo po kung anong ginawa ng pastor? Sabi po ng pastor sa kanya, okay, John, gusto mo bang mag-pray tayo ulit? Yun. Nag-pray po sila ulit. Alam niyo po kung anong prayer? Amen. Alam ni Ate Jing. Alam niyo si Ate Jing. Sabi po ng pastor, okay, mag-pray tayo na ibalik ang sahod mo sa Amen po ba? Gusto po ba natin ng ganon? Okay, lesson learned. Never count and never regret anything that you will give to the Lord. Kasi ang Lord po ay hindi din nagbilang, hindi rin nag-regret, nagsisi ang Lord kung ano po yung mga binigay niya po sa atin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Okay. Glory be to the Lord. Dito na po ako nagtatapos sa ating pong maikling pag-uusap. To God be the glory. Tayo na po ay tumayo para sa ating okay lang, atan. God, you're so good. Okay. Anong God you're so good? God, you're so good.
Lord. Huwag ka mahiya. This is the time for us. This is the time na kung saan ibigay ng Lord yung kakayanan upang isiwalat natin kung ano yung ating nasa puso, nasa ating isipan. Tayo kanyang mga anak at tayo ay kanyang minamahal, nakikigit pa sa ating pagkaalam. Thank you, Jesus. Lord, thank you, Jesus, for your presence. Ama, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, for the wisdom. Salamat, Panginoon, for the knowledge. Thank you for your word, O God, that consistently speaking to us, Lord. God, napag-aralan namin all about tithes and offering. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, O God, na kami nagkulang. Patawarin mo kami, Panginoon, at bigyan pa, O God, ng chance, O God, na bumangon muli sa aming kinasadlakan. Ikaw lamang, O God, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos. Lord, ang aming Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Lord, right now, I humble myself unto you. Salamat, Lord, sa buhay, O God, ng mga kapatiran, Panginoon. As you open our heart, open our mind, O God. Let your spirit, O God, move. Let your spirit, O God, flow in this place. Let your spirit, O God, flow in our life, O God. Lord, sanctify, O God. Saturate us with your love, O Lord. Maraming mga bagay, Panginoon, na kami pinagdadaanan. Pero ang mga tao, Lord God, ay walang alam kundi ikaw lamang, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na kami mahal mo, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami bibitawan. Sinabi mo sa iyong mga salita, Lord, dumaan man kami sa apoy, O God, hindi kami masusunog. Lord, right now, speak to us. Speak to us, O God. Thank you, Jesus. Can we just get some partner and pray for them, pray one another. Thank you, Jesus. God, you are so good. Lord, you are so good, oh God. Declare blessing upon them. Magpalakasan tayo sa pananampalataya. Salamat po sa mga renew our spirit, O Lord, renew our heart. Amen. Lord, it is sickness and diseases, O God. Hindi namin ito tinatanggap. Lord, heal our land, O God. Heal our heart, O let your glory, Lord God, be displayed in this place, Lord. Lord, let your glory, O God, fall upon us, O Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Lord, you are holy. Lord, you are worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we proclaim your majesty, O God. Lord, for you, Jesus.
Thank you for your provision, O God. Thank you, Dad. Thank you so much. Lord, your presence is so big in this place, O God. Amen. Praise God. Antayin po natin ang song na ito bilang our prayer for God. Thanksgiving to God. Salamat, Lord.
Panginoon, kami wala ng pag-asa. Lord, minsan kami ay pagod na, Panginoon. But Lord, You are our hope. Ikaw ang aming pag-asa. At naniniwala kami, Panginoon, na pag-ibig mo ay walang hanggan. Jesus name. Pamasaluhan mo nga po, Panginoon, ang aming napag-aralan, Lord, God, sa umagang ito. Patanim, O God, sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At higit sa lahat ay magsilbi, Panginoon, na aming gabay sa aming pamumuhay. In the mighty name of the Father, of the Son, salamat, Panginoon, sa lahat, O God, ng mga kapatiran, nakapakinig. God, kami po patuloy, O God, na iyong gabayan. In Jesus' name, in the mighty name of the Father, of the Holy Spirit, we pray. Amen. Sino ka talaga? Sino kasama ko? Wala na kapal. Ate Judy? Ate Judy? Come. Jesus, Panginoon, this is the time of God. Hindi kami Panginoon na pagpapalayan pagkamatay mo sa krus to this sanctification of prayer and choose Holy Covenant. Dalangin ko ang aming blessing sa mga kapatiran ko na makamatay ko. Hindi sa lahat o God. Find us, Lord, God, which right now. At God, ikaw lamang Panginoon na bless the meeting, O God, from head to toe, lahat. Lord, ka ng pabor, Panginoon. Lahat, O God, ng kailangan na ito, Lord. Dalangin, O God, sa kanilang mga puso na pagkaluan. Lahat kami, Panginoon, in Jesus' name. Thank you. Amen. Itaas po natin ating mga Diyos ang ating bread na sumusimbolo ng katawan at dugo ng ating Diyos na namatay sa krus. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed and took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Amen. Magpasalamat po tayo at ating pong sabay-sabay na inumin ang juice at ang kainin po ang ating tinapay. Amen. Thank you, Lord. Jesus. Amen. Amen. Pwede na po natin kainin. Ayan. And glory to God.
Mag-pray po tayo para sa ating tithe and offering. Thank you, Lord. We praise your name, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for this tithe and offering, Panginoon. Thank you for the blessings of financial, oh God, spiritual, Lord. Thank you, Panginoon, sa lahat ng nagpinay, Panginoon. Ilagay sa bawat isa, Panginoon. Bless every area of their lives, Panginoon. Thank you, Lord, sa aming mga amo, sa pagpapalaya ng aming mga pagpapala, Lord. We pray, Panginoon, for the good health sa kanilang Panginoon, sa libing ng buong pamilya, Lord God, in Jesus' name. And thank you very much. Thank you, Lord. Glory to you, God. Ingatan mo, thank you, Lord God. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga tao na mag-iingat, Panginoon, sa atin, sa pagkain na ito, Panginoon. At magagamit naman ito, O God, sa ikalalago ng iyong templo, Lord God. And galing niyong, Panginoon, na sa lawa ng kaaway na magnakaw sa mga tao sa pagkain na ito, Lord God. And thank you, Lord God. We give you all the glory, honor, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tayo po manatili nakatayo para sa ating pangwakas na panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat once again. Sa umaga nito, sa natapos namin ang pagpuri, pasalamat, pagsamba sa iyo, Panginoon Ama. Salamat po God sa banal na Espiritu, sa mapayapang pagtulong. Salamat, Panginoon, O God, sa mga salita mo, Panginoon Lord, sa aming pagbibigay, sa aming katapatan, bilang mapapagkatiwalaan ng mga anak mo, Panginoon, at aming laging isusuko ang aming mga tithes and offering, maging ang aming mga oras para sa iyo. Salamat, O Diyos, na sa bulwagan nito walang lalabas ng God na hindi pinagpala, hindi pinagaling, hindi na ibigay ang desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Bagkus ang lahat, O God, ay puspos ng pagpapala, puspos ng kagalingan, Panginoon, O God. Maraming salamat for the signs, wonders, and miracles, Panginoon, O God, na mararanasan namin muli sa aming pagtatrabaho, O God, sa buong isang linggo, Ama. Salamat sa iyong patnubay, sa iyong protection. Salamat na ikaw lagi mangunguna, banal na Espiritu. At ganun din po, Panginoon, sa nagpahayag ng iyong mga salita, O Diyos, sa araw na ito. Salamat sa kanyang buhay. Lalo mo pa siya, O God, pagpalain, pag-alabin, O God, sa iyong mga salita, O God, na kanyang may papahayag, O God, sa mga darating pa, O God, na linggo. Maraming salamat, O God, at sa muli, Panginoon, O God, darating na linggo, ibalik mo kami, Panginoon, ang aming mapanyapak, O God, sa bulwagang ito, upang kami muli, O God, ay sama-sama magpapasalamat, magpupuri sa dakila mong pangalang Jesus lamang. We bless you, we honor you, O God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Announcement! Meron tayong second service at 3 o'clock. Amen. Hallelujah! Kaya, dito tayo. God bless Praise the everyone. Lord! Are we excited? Amen. Mamaya, meron pa rin